Para mas matulungan ng Filipino designers, magkatuwang ang Fashion Aid Philippines at Department of Trade and Industry sa programang Malikhaing Pinoy, The Grant 2025. Ibinida roon ang iba't ibang kasuotan, accessories, bags at furniture na proudly Pinoy made. Balitang hatid ni Von Aquino. Nagtagisan sa creativity at talent ang mga Filipino designers sa paggawa ng mga kasuotan, accessories, bags at furnitures sa Malikhaing Pinoy The Grant 2025 na ginanap sa Intramuros, Maynila. Kabilang sa entry sa ang Violeta accent chair ni Dea China na ito na gawa sa hand-woven abaca rope katuwang ang basket makers ng Antikera, Bohol. Ang damit na igurotak ni Ira Longshop na tinahi gamit ang tela mula sa Benguet. Ang gugma baby doll dress ni Hil Salazar na gawa mula sa taso at Naya bag ni Kiko Quintanar na crafted mula sa kahoy at dinisenyuhan ng shell. Ang patimpalak ay inorganize ng Fashion Aid Philippines, isang non-profit organization na layong tumulong sa blooming creative designers sa bansa, katuwang ang Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Malikhaing Pinoy program. Itong The Grant, para bang in-expose niya yung creativity ng mga Filipino. So it's a platform wherein if you're a young designer, and if you want to join, put your work out there, yun yung pinaka-purpose nito. It's really honoring the creativity of Filipinos. Kabilang sa criteria for judging ay ang creativity, global appeal, execution and technical skill, originality at marketability. Mula sa daan-daang applicants nationwide, 20 sa kanilang itinanghal na finalists. Part dun is mentorship program. Gina-guide sila to mold them. Siyempre, pag nag-apply sila, they're raw talent. So, binibigyan namin sila ng advice on what to do, yung design directives, on how to do it. Present sa awarding ceremony si First Lady Liza Araneta Marcos na ayon sa Fashion Aid Philippines ay nagpakita ng buong suporta at tumulong para maging accessible ang local fabrics sa mga designer. Present din ang renowned Filipino fashion designers na sina Ino Soto na isa sa judges, Francis Libiran, Paul Cabral at Michael Leyva. Dumalo rin sa event ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at si GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Ang nagwaging grand winner ay si Dea China na lumikha ng Violeta accent chair. It's actually inspired by my lola. And I think na it's based sa story namin na I was raised by a single mom. So, yung inspiration ko is them. I think that I want to challenge myself. It's hard to make a chair. Nakatanggap siya ng 1 million pesos at Australia Study Grant mula sa Embahada ng Australia. Nagbigay rin ng tour at study grant sa mga embahada ng Australia, Malaysia at Japan sa mga piling finalists. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Apektado rin ang mga sanggol ng malakas na lindol sa Cebu. Cecil, ano raw yung mga pangunahing pangangailangan sa inyong probinsya ng mga sanggol? Oni, breast milk o gatas ng ina ang kailangan ng mga sanggol dito sa Cebu. May grupo sa University of Cebu na nag-organisa ng donation drive na nangolekta ng human breast milk. Ang problema, pahirapan nga lang daw sa pagbiyahe na posibleng abutin ng 9 na oras dahil sa malalang traffic. Paalala naman ng National Nutrition Council, hindi inirerekomenda ang pagdodonate ng formula milk tuwing may sakuna o kalamidad. Mas delikado raw ito sa kalusugan dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mga sterilized na mga bote. Hindi pa man nag-iisang buwan bilang Senate President, umuugong ang usap-usapang papalitan si Senador Tito Soto. May ibang mungkahi naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maibalik daw ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Umuugong sa social media ang rigodon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin.
yung nakaupo at palitan ng meron kung sino man yung meron 13. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at tutol daw sa anumang galaw ng minority gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang biased at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate minority. Sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista at magdaos ng staff elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sinumang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador, mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power pa raw, magsakripisyo ang mga people servant. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate President Tito Soto na very confident siya sa suporta ng mga kapwa-senador sa kabila ng ugong na pagpapalit ng liderato. Kaugnay naman po sa panawagang snap election, si Senador Alan Peter Cayetano, wala raw itong constitutional o legal framework. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, hindi sagot ang snap elections para mabalik ang trust o public trust sa gobyerno. Dapat daw ay matiyak ang pagpaparusa sa mga sangkot sa katiwalian. Payag naman si Senador Erwin Tulfo sa snap elections. Pero anya, posible ba raw yun sa ngayon? Kailangan daw ng batas para ponduhan yon. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong sundalo na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Browner, nangyari raw yan noong kasagsagan ng malawakang rally kontra katiwalian noong September 21. Ayon daw sa mga retired na sundalo, may ibang mas karapat-dapat maging Pangulo pero hindi naman tinukoy kung sino. Gayunman, tiwala raw si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Inireport na rin daw ito ni Browner sa Pangulo at sabi raw ng Pangulo, malaki ang tiwala niya sa AFP. Ganyan din ang naunang sinabi ng Malacanang nang lumabas ang usap-usapang may kudeta laban sa Pangulo. Nauna nang itinanggi ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na may nagbabalak ng kudeta sa AFP. Lord, please send some help. Lima ang nasawi sa bayan ng Tabogon kasunod ng matinding lindol noong nakaraang linggo. Kamustahin na po natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, matinding pinsala rin ang tinamo nitong Tabogon Port dito sa Northern Cebu matapos nga yung malakas na lindol. At Connie, makikita naman natin talagang wasak itong kalsada papunta nun nga sa rampa nung kanilang pier dito sa Tabogon. Ang bahagi naman kung nasaan nga itong substation itong Philippine Coast Guard ay talagang bumagsak at pa-high tide pa lang kanina, pero dahil nga mababa yung bahaging kinaroroonan ng gusali ay napasok na rin ng tubig ang tanggapan. Mas mataas pa nga ang tubig nito ngayong nasa peak na ang high tide. Napansin din natin na yung boardwalk ay lundo na yung gitna, pero yung dulo nito patungo sa isa pang park ay tuluyan na nga naputol ng malakas na lindol. Katabing bayan lamang, Connie, itong Tabogon ng Bogo City, ang epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. 5 ang nasawi sa bayang ito ng Tabogon base nga sa tala ng pamahalaang panlalawigan. 4 sa kanila ang nasawi sa pagguho ng mga malalaking bato sa bundok sakop ng Barangay Pio. Kabilang nga sa nasawi ang lola, kapatid at 9 na taong gulang na babaeng anak ni Jomar Brigoli. Naiyak nga si Jomar na ikwento ang pag-rescue sa kanyang anak. Anya, napinsala na nga ang paa ng kanyang anak na mahugot niya ito
At nagtatanong pa nga daw ito kung makakalakad pa ba siya. Nadala pa sa infirmary ang anak at kapatid pero agad din silang nasawi. Umaasa naman sila magkakaroon ng relokasyon dahil nga delikado na ang sitwasyon doon sa kanilang lugar. At Connie, yun nga talagang yung mga napuntahan natin doon sa mga naguhuan yung bahay, talagang relokasyon ang nais nilang mahingi sa DSWD at sa iba pang ahensya ng pamahalaan. At ito namang mga taga Coast Guard, Connie, talagang mataas talaga yung tide ngayon, kaya lubog na lubog yung kanilang tanggapan. Nakausap natin yung ilang personnel nila at ang sabi wala na nga daw gamit dito at umaasa din sila syempre na makukumpuni din kaagad itong kanilang pantalan sapagkat yung Coast Guard dito ay kabilang sa mga nagbibigay ng maritime security sa pagitan nito ng isla ng Cebu at sa isla ng Leyte. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Living and looking fabulous ang ilang kapuso stars sa kanilang Paris Fashion Week eras. Slaying the streets of Paris, si Gabby Garcia suot ang Filipino designers. Extra special ang moments dahil mala personal photographer ang boyfriend na si Khalil Ramos. Mawawala ba naman ang French classic na croissant? Kasama rin ang perfect croissants sa Fashion Week galore ni Max Collins. Good food at good company sa pagitan ng mga show. Blonde Reyna naman ang Fashion Week eksena ni Michelle D. Tuloy daw ang hashtag Dora in Paris escapade niya. Sa runway show ng isang sportswear, nakasama rin ni Michelle si It's Showtime host Ann Curtis. Pati na ang EXO member na si Kai. Close kay Sparkle star at ex-PBB housemate Will Ashley ang isa sa mga special guest sa kanyang first solo concert this October. Yan ay walang iba kundi ang other half ng Wilka na si kapamilya ex-housemate Bianca De Vera. Kinumpirma yan ng Stage Nova Entertainment na producer ng concert ni Will. Expect na layag sa kilig on stage ang Wilka. Aside from concert stage, may dapat ding abangan ng shipper sa TV and big screen. Magkakasama rin kasi sina Wilk at Bianca sa series na The Secrets of Hotel 88 at upcoming movie na Love You So Bad. Samantala, ito na, kanya-kanyang entry ang mga estudyante para i-level up ang World Teachers Day na ipinagdiwang po kahapon. Sa Iloilo, ang karaniwang makolesterol na regalo naging guilt-free at good for the heart dahil sa pakulo. Ito na nga, shining! At ayan o, kumikintab-kintab sa mantika ang inihanda ng beloved student si Teacher Riza. Kapalihan sa Oton National High School. Isa-isang tinanggahan ni Ma'am ang mga tali. Pero ang nakabalot, hindi pala lechon, kundi, ayan, estudyante, Ma'am! Hindi man crispy lechon ang tumambad, malulutong na tawa naman ang hatid ng paandar. Pagkatapos niyan, inabot naman daw ni na classmates ang totoong gift para kay Ma'am Riza. Ang prank video ni Youth Cooper Lian Cordova, 4.5 million na ang views. Trending! Sayang, hindi lechon, pero mas maganda yata na Oo, nakahinga kaya siya. surprise.